Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area. At ito nga pong low pressure area ay nag-develop bilang isang tropical depression ayon po sa ating bagong pag-asa DOST. Pero ayon po sa European Center at ng ating Japan Agency, ito po ay nasa low pressure area category pa rin. Tinataglay nga po nito yung lakas na aabot sa 55 km per hour near the center at may pagbugso po ito na abot ng 70 km per hour. Si Tropical Depression Mirasol ay nasa 200 km east-northeast ng Infanta, Quezon. Asahan nga po natin na ito po ay magdadala ng mga pag-ulan lalong-lalo na nga po dito sa malaking bahagi ng Luzon. At tinaas nga po ang storm wind signal number 1 ng bagong pag-asa DOST sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Group of Island, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya. At asahan din po natin na nakataas din po ang storm wind signal number 1 dito nga po sa may parte ng Quezon, Casibu, Dupax del Norte, Bambang, Ambagio, Bayumbong, Solano, Villaverde, Bagabag. At kasama rin po dyan ang northern and central portion ng Aurora sa Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Pulillo Island, northern portion ng Camarines Norte, Vinson, Kapalonga, Jose Panganiban, Paracale, dito po sa Talisay, Daet at Mercedes. At signal number 1 din po sa northeastern portion ng Camarines Sur sa Caramoan, sa may Presentacion, Lagonoy, Siroma, Tinambak, Goa, San Jose at Catanduanes. Diyan po nakataas ang storm wind signal number 1. Expected nga natin within 24 hours makakaranas nga po tayo dyan ng masungit na panahon. At may mga pag-ulan din nga po tayo mararanasan sa Palawan, maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, posible nga po bukas ay magkaroon ng landfall scenario itong tropical depression dito nga po sa may parte ng Tugigaraw or dito nga po sa parte ng Pari. Pagdating naman po ng September 18, ito po ay lalabas na ng ating landmass at ito nga po ay nasa western section na ng extreme northern Luzon. Habang yung isang sama ng panahon ay mabubuo dito naman sa eastern section ng central Luzon. Pagdating naman po ng September 19, lalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility si Mirasol at ito nga pong isang bagyo ay papasok na ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 20, expected nga po natin na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong panibagong bagyo at ito nga po ay posibleng maging malakas na bagyo. Pagdating nga po ng September 21, ito nga po ay nasa eastern section ng extreme northern Luzon bilang isang malakas na bagyo. At pagdating naman po ng September 22, mas lalakas pa nga po ito. Posibleng umabot po ito ng typhoon category habang dumidikit nga po ito dito sa extreme northern Luzon. Mataas ang tsansa nito na umabot as of now sa typhoon category. At dadaan nga po yan dito sa may parte ng Basco, Batanes. Sa ngayon, mababa pa naman ang tsansa ng landfall scenario nito pero yung extension ng kanyang kaulapan ay apektado po niyan ang halos malaking bahagi ng Luzon. By September 24, ito po yung nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility and pagdating naman po ng September 25, magiging maulan ang malaking bahagi ng Luzon. Kung mapapansin nyo nga po, patuloy po nagbabago pa itong ating advanced weather forecast dahil malayo pa nga ito, paulit-ulit natin sinasabi na ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin
yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa